Hello! Ayan, nagbabalik ako ulit after na exam kahapon. So, ayan, medyo pressure kasi sa akin na first timer ako mag-exam ng civil. So, kahapon nga yun, ng professional. Though, non-pro din naman, di ko pa naman natatry. Pero, ayan, based sa experience ko kahapon, ang aking masasabi lamang ay, grabe, ang hirap ng exam. Tsaka, promise, lahat ng nireview ko, wala doon. Especially yung general information, which is general nga eh. More on history sa atin or article. Promise yung mga na-review ko, wala naman lumabas. May lumabas, dalawa lang. Ayun, tapos natapatan pa ako ng 5:4, which is 5 lamang ang English kaysa sa math. Tapos ang nakakatawa pa, during exam, syempre hinanap ko muna yung alam kong madali. Naghanap ako ng abstract or reasoning. Wala mo na ako nahanap. Tapos, syempre, per page, ang syempre mahina ako sa English. Yung tinignan ko Tagalog tsaka Math. So, first page, English. Second page, English na may maliligaw na isa na Tagalog. Tapos, next page, English. Puro English talaga. Tapos, Tagalog. May isa lang Tagalog. So far sa exam ko nito kahapon, ang Tagalog lang ay 5. Opo. Nagbilang ko siya 5 lang. Tapos, kung magaling ka sa English, wow. Para sa'yo yung exam nito. Itong tapatan ko, ganun. Pero mostly naman daw kasi may exam na minsan lamang ang English, minsan lamang ang Tagalog, may mga abstract pa nga eh. Pero ngayon nga, sa case ko, walang abstract na hinahanap ko. Kasi ayun pa naman yung strength ko, yung abstract, math. Kasi mahina talaga ako sa English. So, ayun nga, lamang ngayon ng English. Kaya, naniniwala ko sa sarili ko, hindi ko mapapasa yun kasi nag-exam ako. Dahil math yung inuna ko, hindi ko na malaya yung oras na nakain ko na yung almost 2 hours. Ay, 2 hours na nga eh. Hindi pala. 2 hours mahigit. Kasi malapit na ako matapos ang math, sabi ng examiner, sa akin, 30 minutes na lang ang natitira. So, hindi ko pa nasasagutan yung English na which is lamang nga sa exam. So, ayun, unfortunately, hindi ko nasagutan lahat pero hinulaan ko na para matapos. Tapos, worst pa, ganito, pinaka-tip na may bibigay ko. Bawal na bawal sulatan sa likod yung answer sheet. So, ang ginawa ko, para hindi ko malungkot kasi sabi bawal din malungkot or magkaroon ng tupi, not sure, ginawa ko, nagsagot ako sa test questionnaire. So may questionnaire naman doon na pwede niyang sulatan at sagutan. So ako kasi during exam ko, yung answer sheet nasa likod lang siya, pinatong ko lang siya para hindi ko siya malukot or hindi ko siya muna magalaw. So mostly nag-exam, nagsasagot ako more on doon sa answer sheet. So parang booklet lang naman siya, medyo malaki. Pwede kayo doon magsagot. Doon muna kayo pwedeng maglagay ng mga sagot para hindi kayo pakuha-kuha dun sa answer sheet. Kasi nga, bawal nga lumalukot or bawal madumihan or something. Tapos, ayun. So, ako kasi, nang sinabing last 15 minutes, tip ko to ha, last 15 minutes, medyo nakaka-rattle, promise sa araw. Doon ka kakabahan na baka mamaya mali-mali na yung bilog mo. Ang tip ko, pag sinabing last 30 minutes, kung hindi pa kayo nag-shade, doon na po kayo mag-shade sa 30 minutes na natitira. Kasi, promise, mas mapapressure kayo kung 15. Kasi sa sobrang dami ng ano nun, 1 to 170. Promise, may nakita nga ako eh. Na-pressure din siguro. 1 to 80 yung sinedan niya. Halatang nanghula. Pero syempre, sa case natin, or sa case nyo, kung kayo may exam, promise, unahin nyo muna yung magsagot dun sa booklet, sa questionnaire, wag sa answer sheet. Then, pag last 30 minutes na, dun na kayo mag-shades. During examination yon. Tapos, ito lang po. During examination, bawal po kumain. Yes, pero pwedeng magdala ng pagkain. Ang engot ko sa part na to. Kasi hindi po ako nagdala ng pagkain. Kasi sabi, bawal daw. Which is, pwede naman po. Pwede kayo dun mag-almusal, pwede po kayo dun kumain, pwede, kung anong trip nyo, pwede naman. Ang bawal lang during examination, yung kumain or uminom ng tubig. Kasi nga, baka matapunan yung answer sheet kasi nga ang answer sheet po ay maselan. Yun lang naman. Pero kung magdadala kayong pagkain, go. Tapos yung sinasabi nilang, dapat yung inumin is yung nakalagay sa plastic bottle na walang name, yung aalisin mo kung kunwari, kung ano bang pangalan, kunwari, Wilkins, tatanggalin mo yun, tatak ng Wilkins, tapos kailangan pure white or colorless yung bottle. Wala namang ganong case. So, pwede kayo magdala kung gusto nyo ng tumbler, coffee, anything that you want, okay lang naman yun. Basta ang importante, during examination, bawal po yun.
Tapos, pinaka-tip ko rin, magandang pumunta nga ng maaga. Though ang examination, nagko-close siya ng 7:30, which is a gate. Pero maganda pa rin, 6:30. Ako kasi dumating ako dun sa mismong gate is 6:30. Tapos, nahanap ko yung room ko, mga 6:35, nandoon na ako sa room. Siguro pang 10 ako sa huli na dumating. Maaaga din yung mga kasama ko doon. Tapos, kasi mas maaga kasi mas maaga kami entertain ng teacher tungkol dun sa mga procedure na gagawin sa loob. Kasi kung medyo last ka na, parang pag trip mong umihi, iisipin mo, hala, baka next kang tawagin. Hindi katulad pag nauna ka kasi, syempre, una ka i-entertain. So, kahit umidlip ka doon, pero wag mo nang gawin yan. Or umihi ka, lumabas ka, mag-ikot-ikot ka para makakita ka ng mga classmates mo before. Pwede, unlike kung medyo late ka na, kasi minsan tatawagin ka na lang. So, medyo pressure kung ano. Tapos sa case ko kasi, ayun, pang 10 ako. So, parang second to the last na lang ako tinawag kasi pang 22 ako sa upuan. Though hindi naman ako pero pang 22 ako kasi yung pang 23, 24, 25, maaga sila sa akin. So, mas na-entertain na sila before bago ako. Tapos, ayun, yun yung Tapos, magdala na lang kayo ng ballpen. Hindi bawal po ang pencil. Pwede pong magdala ng pencil, promise pwede. Kala ko nga bawal. Pero magdala na rin kayo. Kung ipagbawal, itago, pero pwede po magdala ng pencil. Tatago rin naman yun sa bag kung masisita. Pero may nakita kasi akong naka-pencil sa amin during examination. Ewan ko. Pero ako kasi bala ko sana magdala ng pencil. Pero sabi kasi bawal, which is hindi naman po pala bawal. Tapos, makinig po kayo lagi doon sa sasabihin ng teacher. Kasi may isa doon na parang sinabihan na ginanon. Kasi sinasabihin, pangalan, bla 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 bla. Ay, una pangalan, middle initial, surname. Ewan ko kung anong ginawa niya. Siguro surname yung nauna niyang sinulat doon. Doon sa mismong master monitoring nila. Ewan ko kung anong sinulat. Basta sabi ng teacher doon na mukha namang mabait, tsaka maganda pati. Sabi lang, wala tayong magagawa sa part na yun. Tapos, ano pa ba? Ayun, reason kung bakit kailangan maaga pumunta sa school. Hindi dahil sa para mawala yung kaba. Pwede rin siguro. Pero nakakakaba pagkatabi mo yung teacher na nagmo-monitor na tatawagin ka para magpirma, ganon. Ang nakaka-pressure kasi, kami sa case ko may kulang kaming dalawa, which is hindi na talaga siya naka-attend. Pang number 7 siya, pang number 22 dun sa room. Yung dalawang yun. Tapos, mga 7:28, kasi sabi nga, 7:30 magsasara yung gate. 7:28, may pumunta sa room namin. Akala namin isa doon sa hindi na makaka-attend. Unfortunately, hindi talaga siya. Hindi talaga pala siya. Sabi, ganyan. Tapos sabi niya, naku, hindi ito yung school mo. Emilio Aguinaldo High School. Kasi ang room ko, Emilio Aguinaldo Elementary School. Siya, high school pala. So, sabi ng teacher, takbihin mo, sa dulo pa yun. Ganyan. Tingnan mo kung kaya mo pang mahabol. Kung may tricycle, mag-tricycle ka. Pero takbuhin mo na lang. Magsa 7:30 na, dali, sayang. Alam nyo, nung ako yung nakarinig nun, parang ako yung nanghinayang kung hindi siya makakahabol. Basta parang yung puso ko nasa girl. Kasi, syempre, sayang yung effort, sayang yung pagpunta, sayang exam, sayang yung chance. Kasi daw 500 lang naman yung mawawala para sa akin. Kahit papaano, bilang a worker, kaya naman i-earn yung 500. Pero, sayang kasi yung effort na nandoon na siya, nakapunta na siya. Pero dahil nga, ganong oras siya pumunta, siguro akala niya, 7:30 naman magsasara ang gate, kaya 7:30 kaya pa, habol ako. Though mali naman pala yung room. Kaya mas better po talaga kung pupunta kayo dun sa isang school, mga 6:30 or bago nga dapat mag 6:30. Parang doon ka, para hindi ka ma-pressure. Kasi katulad niyan, what if yung napuntahan mong school mali? At least may chance ka pang mag-travel, may chance ka pang mag-book if in case na may angkas ka, may cellphone ka. Kama pang mag-book. Kasi katulad nun sa case niya, parang sinagad niya yung 7:30, tas kala niya talaga, yung room na napupuntahan niya is doon na siya. Which is mali. Kaya hindi ko alam kung kahabol ba sa ate girl, pero ayun. Pero yung mga review na yan, actually, wala talaga yan sa review. Siguro,
kung talagang matalino ka, makakapasa ka. At saka kung mayaman ka sa vocabs, pwede. Kasi more on English yung exam ko ngayon. Kung mayaman ka sa vocabs, siguro mapapasa mo yun. May portion na siguro 60% mapapasa mo yung exam. 60% lang ha. Tapos hanapin mo na lang yung 20% siguro sa math kung kaya mo mag-solve. Ganun. Pero sa case ko kasi, bobo talaga ako sa English. So, inuna ko yung exam math. Siguro sa math, mga 40% sure ako doon sa math. So, may 60% pa akong, ay, o diba, bobo ko. May 40% pa akong habulin, which is English. Pero sa English talaga wala akong pag-asa doon. Kaya, ayun. So, sa ngayon, ang mapapayo ko lang, pwede kayo mag-aral mostly sa general information. Pero yung general information sa case ko, 10 items lang naman siya. Pero malaking tulong din kung lahat alam mo. Pero sa lahat ng nireview ko, more on general information pa man din na-review ko kasi sa TikTok ko nakikita, walang lumabas doon kundi dalawa lang. Tingin naman sa math, malaking tulong yung mga techniques na mapapanood mo kasi magagamit mo rin siya sa math. Promise yung sa math, yung techniques doon, magagamit mo siya sa exam kung manonood ka ng mga techniques kung paano magsasolve sa math. Tapos yung vocabs naman, ayun. So, ngayon, lesson learned na dapat vocabs yung aking aralin. Kasi sa case ko, nag-review ako, nag-focus ako sa math. Kasi math lang naman ako magaling. So, which is tama naman din. Kasi sabi, mag-focus ka kung saan ka magaling. Para may portion na 100% sure kang masasagutan. So, bali sa part ko, ang isa sa pinagsisihan ko na hindi ko ginawa ay ang tinutukan ko ang vocabs. So, ayun, sa case ko, ang pinagsisihan ko na hindi ko na pinag-aralan ay yung vocabs. So, sa ngayon, bala ko ulit mag-take ng exam. So, mahaba pa ang aking lalakbayin, mahaba pa ang aking buwan. So, ang dapat kong reviewin talaga or pag-aralan ay vocabs. So, per day, mag-aaral naman ng vocabs. Hindi na ako kasi sa English, pero dapat mayaman ka talaga sa vocabs kung gusto mong makapasa ng civil exam. Tapos, yung sa math, common na yan siguro kung magaling ka sa math. Charot. Common na siguro, mga ano lang naman doon, mostly techniques. Kung tips kung paano mabilis mag-solve. Kasi mostly doon, more on solving. Kung paano mo siya isi-solve. So, tapos yung may nakita ako doon, yung exam. Siguro dalawa yan. Yung more on C. A is great. Ay, kunwari, A plus B plus C is equal to 36, blah, 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 blah. If the age of ganito is ganito, what is the age of letter C? Yung mga ganon. So, sa case ko, mostly parang pinag-aralan ko kung paano pinaka-best. So, kala ko naman medyo marami-rami siya, dalawa lang pala. Pero, nakatulong din naman. Pero, yun nga, sa case ko, di ako makapasa kasi vocabs talaga yung pinakamahina ko, which is, nakain niya yung almost 3 hours ko. Kasi 2 hours and 40 minutes akong nag-exam ng math. Na hindi ko na natutukan yung English. Ayun, yung hindi ko nasagutan sa English ay 70 items. So, yung 70 items na yun, hinulaan ko lang po talaga, kaya hindi ako umaasa. So sa darating na exam, alam ko na ang aking dapat gawin. So, more on, kung magaling ka sa math, mag-review ka lang ng konti-konti doon, pero tumutok ka sa vocabs. Promise, yun talaga. Tapos yung general information, 10 items lang naman siya eh. Sa mga previous na napapanood kong vlog, ang general information talaga nasa 10 items to 15 items lang naman. So, may impact siya kahit paano na kukonti, pero hindi siya dapat pala pagtuunan ng pansin. Doon ka sa tumutok eh. Tapos, dapat talaga vocabs kung may hina ka sa vocabs. So, ayan. Susunod ulit. Bye-bye!